Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa luyang dilaw or may English na turmeric. Alam niyo po ba na ang turmeric ay nagmula sa bansang India at tinangkilik ito sa bansang Asia at maging sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kakaibang spices nito at dahil hinahalo ito sa iba't ibang klaseng lutuin at dahil doon, napatunayan din nila na napakaraming sakit ang kaya nitong labanan. Dahil ang luyang dilaw ay may bioactive compounds na may powerful medicinal properties na tinatawag na curcumin, isang natural anti-inflammatory compound. Ang compound na ito ay tinatawag na curcuminoids at ang pinaka-importanting bahagi naman nito ay ang curcumin. Pero ang curcumin content ng turmeric or ng luyang dilaw ay 3% lang. Kaya depende sa weight. Kaya kung gusto mo talaga masubukan ang epekto at totoong benepisyo ng luyang dilaw, kailangan mag-take ng supplement na may turmeric extract na may katumbas na amount ng curcumin. Or pwedeng araw-araw po kayong gumamit or uminom ng nilagang luyang dilaw or tinimpla na turmeric powder. Dahil ang curcumin ay isang napakalakas na anti-inflammatory kaya lumalaban ito sa iba't ibang mga karamdaman. Dahil ang luyang dilaw ay nagpapataas ng antioxidant capacity ng katawan ng isang tao. Dahil ang free radical sa katawan natin ay isa sa dahilan sa likod ng agarang pagtanda at pagkakaroon ng sakit ng isang tao. Ang curcumin sa luyang dilaw or turmeric ay isang very potent antioxidant na nag-neutralize ng free radicals sa katawan natin. Hinaharang niya ang mga free radicals na ito habang pinapalakas rin niya ang natural na antioxidants sa ating katawan. Kaya kaya nitong labanan ang diabetes at kaya rin po ng labanan ang pagkakaroon ng brain disease dahil ang curcumin na nagpapalakas ng brain function at nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga brain tumor. Kaya maiwasan rin ang pagkakaroon ng Alzheimer's. At ang curcumin na nakukuha sa luyang dilaw or turmeric ay nakakapagpababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease. Ang heart disease ay number 1 na sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa buong mundo. Dahil inaayos ng curcumin ang trabaho ng endothelium o lining sa ating mga ugat. Ang endothelial dysfunction ay isa sa mga pangunahing sanhi ng heart disease dahil mawawalan ng kapasidad ang endothelium na mag-regulate ng blood pressure at blood clotting hanggang sa tuluyang kumipot o magbarang ugat na siyang magiging dahilan upang mas palakasin at pabilisin ang puso or pagpump ng dugo. Kaya nakakatulong ang curcumin mula sa luyang dilaw para makaiwas sa cancer. Dahil pinababagal nito ang pagtubo ng cancer, pagdami at pagkalat nito, nagagawa rin itong patayin ang mga cancer cell. Kaya nakakatulong din ang luyang dilaw or turmeric sa mga taong dumadanas ng arthritis or gout, depression, at lumalaban din ito sa anti-aging, heartburn, joint pain, stomach pain, ulcerative colitis, bypass surgery, hemorrhoids, diarrhea, intestinal gas, stomach bloating, loss of appetite, liver disease, Helicobacter pylori infection, stomach ulcer, irritable bowel syndrome, gallbladder disorder, high cholesterol, sakit sa ulo, bronchitis, cold, lung infection, leprosy, psoriasis, fever, menstrual problem, itchy skin, recovery after surgery, water retention, worm, tuberculosis, urinary bladder inflammation, at kidney problem. Kaya ayon kay Dr. Ruben Bersen, isang health benefit sa luyang dilaw, makakakuha ka ng active ingredients
kailangan ng ating katawan ng 500 to 100 mg ng curcumin araw-araw. Ngunit kung panghalo lamang sa ulam ang ilalagay natin, ang makukuha lang natin ay 200 mg. Ngunit kung meron po tayong mga chronic disease o yung sakit na kahit ginagamot ay hindi gumagaling pero napipigilang lumala, ang kailangan po natin ay 1,500 mg to 2,000 mg na curcumin araw-araw ang ating natitake bawat araw. Kaya mas makakatulong po ito sa ating mga karamdaman kung ito'y araw-araw natin gagamitin sa ating pagluluto or ihalo sa pagluluto or iinumin na nagmula sa turmeric powder. Dahil ang luyang dilaw or turmeric, isa siyang analgesic. Ito ay tumutulong sa mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot tulad ng mefenamic acid na may mas mahusay na nakatulong para sa mga dumaranas ng menstrual pain. Ang mga benepisyo ng luyang dilaw ay higit na pinalakas ng reaksyon ng mga tannin, saponin, sesquiterpenes at alkaloids. Dahil ang mga curcumin compound sa luyang dilaw ay may mataas na antioxidant activities, sa katunayan marami sa mga therapeutic effect ng turmeric or luyang dilaw ay naugnay sa antioxidant content nito. Kaya kung nais mong magdagdag ng higit pang antioxidant sa iyong diet, pinakamahusay na gawin isama sa ating pang-araw-araw na pagkain o inumin ang turmeric or nilagang luyang dilaw. At pinipigilan din ng curcumin na nasa luyang dilaw ang inflammatory response sa mga selula ng katawan kabilang ang pancreatic, fat, at muscle cells. Makatulong ang reaksyong ito na bawasan ng insulin resistance, babaan ng blood sugar at cholesterol level, at labanan ng iba pang mga metabolic condition na dulot ng labis na katabaan. At higit pa rito, maaaring bawasan ng curcumin ang paglaki ng mga fat tissues. Ngunit ayon po sa ating mga dalubhasa, kung meron po kayong iniinom na maintenance sa inyong karamdaman, mas maiging ikonsulta muna kay doktor kung maganda ba sa inyo yung pagtake ng luyang dilaw or turmeric juice. Dahil alam ng ating mga dalubhasa kung gaano kabisa ang turmeric or luyang dilaw, dahil ang benepisyo ng turmeric bilang natural na lunas ay matagal nang naitala sa libro ng Ayurveda at traditional Chinese medicine ito na ginagamit sa iba't ibang mga karamdaman. Dahil bukod sa curcumin na nakukuha natin sa luyang dilaw or turmeric, ang turmeric ay meron ding mga taglay na vitamins at minerals. Meron itong vitamin A, vitamin C, vitamin B12, vitamin B6, iron, potassium, niacin, zinc, at iba pang mga nutrisyon. At ang luyang dilaw din or turmeric ay may angiogenesis. May kakayahan ang turmeric o luyang dilaw na pigilan ang pagtubo ng bagong blood vessels ng isang malignant tumor. At meron din po ang turmeric or luyang dilaw na carcinogenesis. Isa itong tinatawag na nasa luyang dilaw. Maganda rin itong gamitin bilang prevention ng pagkakaroon ng kanser dahil nilalabanan nito ang pagbuo ng mga cancer cells sa ating katawan. Kaya maganda itong ihalo sa mga pagkain. Ang madaling paraan, paggamit ng turmeric o luyang dilaw, ihalo ito sa nilulutong ulam o kaya gawing tsaa. Pag gumawa ka ng tsaa, pakuluan ito at lagyan ng kalamansi or lemon at honey para mabalance ang lasa. At maganda rin po itong ihalo sa gatas. Magpakulo kayo ng gatas, lagyan nyo po ng turmeric at lagyan nyo rin po ng honey.
habang maligamgam yung tubig, inumin nyo na po. Pwede rin po itong dagdagan na ipang sangkap na gusto nyong idagdag. Pwede rin cinnamon. Pero mas maganda po sa gatas nyo ihalo siya para makaranas kayo ng mas masarap na pagtulog dahil lumalaban din po ito sa insomnia. Dahil doon maiiwasan ang pagkakaroon nyo ng depresyon at magkakaroon kayo ng maayos na pakiramdam sa buong maghapon o sa buong magdamag. Pwede nyo rin pong gamiting langis or gawing langis ang turmeric o luyang dilaw. Maaring gumawa ng turmeric infuse oil gamit ang oil infusion. Gumamit ng langis na gustong gamitin po ninyo. Pwedeng langis ng nyog or iniining langis po. Gagamitin sa pag-infuse para magkaroon po kayo ng turmeric essential oils. Pwede rin po kayong gumawa ng pain balm. Gumamit ng turmeric, cayenne pepper, at lagyan nyo rin po ng beeswax para maging solido yung produkto or yung gagawin nyo pong pain balm. Ang turmeric din po ay pwedeng gamitin skincare dahil sa antioxidant property nito na curcumin. Makakatulong ito sa age spot or hyperpigmentation, wrinkles, pimples o tigyawat, oily skin, at facial hair. Pwede rin pong gamitin ito sa pagpapaputi ng balat o wrinkles. Kumuha lang po kayo ng turmeric powder, 1/4 teaspoon, at gram flour, 2 tablespoon, at milk, yogurt, at tubig. Paghaluin lang yung mga sangkap at gawing paste, consistency. Gamitin ang gatas at tubig. Apply ito sa katawan ng 3 to 5 minutes. Hanggang sa matuyo, tansyahin lamang po yung oras ng pagbabad dito dahil may posibilidad na magkulay ito sa balat. Pagkatapos ay basahin ito ng tubig at i-scrub ang mukha ng maigi. Maaari itong gamitin 3 beses sa isang linggo para sa mga taong may mga oily skin. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.